Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang ikatlong bahagi ng akdang Ang 4 na Buwan Ko sa Espanya ni Rebecca de Dios. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Katulad ng binanggit ko sa mga nakaraang video, ang akdang Ang 4 na Buwan Ko sa Espanya ni Rebecca de Dios ay hinati ko sa 5 bahagi dahil ito ay medyo mahaba. Huwag mag-alala dahil na-upload ko na ang una at ikalawang bahagi. Isusunod ko na ang ikatlo ngayong araw. Wika. Ang kanilang wikang pambansa ay Spanish o Castellan na tinatawag naman nating Espanyol. Mayroon din silang ilang dialektong ginagamit ng ilang pangkat tulad ng Galician, Catalan at Basque. Ang Ingles ay nauunawaan ng ilan, subalit ang pagsasalita nito ay hindi gaanong laganap. Sabi ng aking magulang, mas kakaunting Espanyol daw ang nakapagsasalita ng Ingles kumpara sa ibang mga bansa sa Europa. Gayunpaman, sa hotel kung saan sila nagtatrabaho ay mauhusay sa Ingles ang kanilang mga katrabahong Espanyol dahil ang karamihan sa kanilang mga bisita ay mga turistang mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kung titira ka ng matagalan sa bansang ito, ay kailangan mong matuto ng wikang Espanyol dahil ang halos lahat ng mababasa tulad ng mga babala sa daan, mga paskil o signages, mga pangalan ng produkto at mahalagang dokumento ay nasusulat sa kanilang wika. Natuwa lang ako dahil may mga salita silang agad kong naintindihan tulad ng mga salitang kal, ventana, coach at iba pa. Nasakop nga pala nila tayo sa loob ng mahigit na 300 taon kaya naman marami silang naging impluwensya sa ating kultura kasama na ang ating wika. Relihiyon o pananampalataya. Ang isa sa mga bagay na kapansin-pansin sa Espanya ay ang pagkakaroon ng naglalakihang simbahang Katoliko sa halos lahat ng dako, kaya't ang dayuhang manggagawa tulad ng aking magulang na naghahanap ng masisimbahan ay tiyak na hindi mahihirapan. Nakararami pa rin sa mga Espanyol ang Katoliko na nasa humigit kumulang na 80% hanggang 90% ng populasyon. Subalit marami na ring ibang relihiyon o pananampalatayang laganap dito tulad ng ibang pananampalatayang Kristiyano gaya ng mga Protestante, Jehovah's Witnesses, Mormons at iba pa. Gayunpaman, sa aming pagsisimba ay napansin kong di tulad ng ating bansa, hindi napupuno ang mga simbahan. Ayon sa aking magulang, kahit malaki ang bilang ng mga Katoliko ay marami sa kanilang hindi regular na nagsisimba at nagsasagawa lamang ng mga ritual ng simbahan tulad ng pagbibinyag, pagpapakasal at pagbabasbas sa... Ang link na ito ang aking sanggunian ng mga impormasyon na nakatala sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari niyong bisitahin ang website na ito. Katulad ng binanggit ko kanina, ang akdang Ang 4 na Buwan Ko sa Espanya ni Rebecca de Dios ay hinati ko sa 5 bahagi. Huwag mag-alala dahil na-upload ko na ang una at ikalawang bahagi. Itong ikatlo ay isusunod ko na. Muli, Ang 4 na Buwan Ko sa Espanya ni Rebecca de Dios. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!